Hello, good morning sa lahat. Um, may ano lang ako sa mga post ko na um, about sa asawa ko na um, at, namatay po siya last year. Marami pong nasasaktan, sila po ay nasasaktan. Dahil sa sila po ay nasasaktan sa sinasabi ko dahil totoo naman po yung sinasabi ko. Sa post ko ay ah, wala po akong binanggit doon na anong church at sinong pastora. Ba't nasasaktan kayo? Totoo naman po yun sinasabi ko. May mga pastor na involved sa pagkamatay niya dahil na-stress po siya. Alam niyo po na bawal ma-stress yung asawa ko. Hindi niyo ba naalala na andun kami sa ospital noon? Kung hindi niyo na paalala ko sa inyo. Nasa ospital, nagko-confined kami. Due date na ninyo kinabukasan ng loan nyo sa credit card namin. Nag-chat pa nga kayo. Tinawagan mo asawa ko, pastora. Singilin mo kasi siningil kayo ng asawa ko na due date na bukas. Sinabihan mo yung asawa ko na singilin mo yung ibang kapatid ko. Dahil sila lang wala nang bayad, kulang pa yung bayad. Diyos ko po. Pinapagamit namin yung ATM, yung credit card namin. Sobrang bait ng asawa ko. Pinagamit niya yung mga credit card. Hindi lang isang credit card ginamit nyo. Dalawa yan. Kung hindi ko pa pinigilan yun, mas marami pa. Dahil nabilog yung utak niya sa inyo. 2 credit card yung gamit nyo. Andun pa na-confine pa yung asawa ko, pinasisingil nyo pa. Anong klaseng lingkod kayo? Alam nyong mahina yung immune system ng asawa ko, bawal ma-stress. Ini-stress nyo pa sa utang nyo. Hindi dapat utang nyo yan eh. Dapat nung due date, kompleto na yan. Hindi nyo na yun papasingil mo pa sa asawa ko. Common sense naman, kayong may utang. Hindi po basta-basta yung utang nyo. Dahil meron pa yung 20,600. Iba pa yung rate nyo na kakabago pa lang, isang buwan pa lang, 30,000 yung worth yun. Yung price ng 30,000. Iba pa yung 13,000, 7,000 na listahan nyo. May ebidensya ko noon. Hindi ko pa pinupost nga yung 60,000 na monthly nyo eh. Nagantay lang kayo. Pupost ko rin yan. Tsaka, nung nasa hospital kami, siningil mo sila. Pinapasingil mo. Isa din, yung kakalabas namin ng hospital. Ito hindi to kwento, totoo to. Kasi ako pa mismo kakalabas lang nung sasakyan namin noon. Nagda-drive. Ako pang driver nyo noon. Ako pa naghatid nyo doon sa Walter Mart, doon nyo kinuha yung rape ko. Yung rape nyo na bagong-bago pa. Sabi nyo bumili kayo. Ako pa nag-drive noon. Kakalabas lang namin nung last day, kakalabas na yung hospital. Kalabas ng asawa ko.
Doon lang sana kami sa bahay magpahinga. Pero gusto nyo doon kami matutulog sa White House nyo. Kinabukasan, hindi pa makatayo yung asawa ko. Nahihilo pa siya. Hinatid ko kayo kasi bibili kayo ng rape sa Walter Mart. Doon pa yung Cebu kahit ang captain pa natin yun. Alam na yan, alam ng ano yun, yung naiwan sa bahay. Hindi po ako sinungaling. Ako nagdadrive nyo, ako naghatid nyo, tumingin kayo. Rape lang yun, hindi magkasya yung pira nyo. Pinasundo nyo ang asawa ko. Pinabalikan nyo. Sinabi na ng asawa ko na hindi niya kayang tumayo. Kasi nahihilo. At doon, ano pa kayo, naghanap kayo kung may wheelchair ba? Kasi wheelchair na lang, sunduin ko doon sa wheelchair. Pinilit ng asawa ko para pumunta doon. At mabigyan kayo, bigay yung utang, yung rate na gusto nyo. Hindi nyo kinas. Credit card pa rin ng asawa, ano ko, pinapupunta nyo doon kasi gusto nyo utangin pa credit card ng asawa ko. Sa sobrang bait ng asawa ko, hindi makatanggi sa inyo. Di ba kayo nahiya doon? Di ba na-stress yung asawa ko doon? Dahil ilang beses lang yun. Ilang beses yun. Magbayad kayo ng utang nyo. Dili pa. At trip lang yung ano nyo. Binili. Inutang nyo pa. At sa mga nagsasabi pong kwento-kwento, baliw ako. Alam ko na ba, ayaw ko nang banggitin yun. Matagal na yun, 2019 ba yun? Alam ko sa sarili ko, hindi ako baliw noon. Alam nyo rin, alam kong ginagawa nyo. Huwag nyo lang banggitin kasi matagal na yung namayapa yung isa. Malaking respeto ko sa ano nyo, kung sino yun. Namayapa na rin. Kahit alam ko. Alam ko rin ginagawa nyo. Hindi ako tulog noon. Hindi ako baliw noon. Kaya nga pinapapunta ko yung kapatid ko doon kasi gusto kong makawala sa inyo Gusto kong umalis sa church Kaya tinawagan ko yung kapatid, pumunta siya. Dahil nabilog nyo na rin yung asawa ko. Kung hindi pa ako umalis doon, siguro matuluyan ako. Kasi alam ko yung mga gamot na binigay nyo sa akin. At marami pa kayong ginagawang ganyan. Si Ate Injing, alam ko po yung story noon. Ba't nagwala yun? Pinapalabas nyo lang na baliw. Pero alam ko bakit siya nagwala sa church. Kaya ito, shout out ako rito si basahin ko muna tong itong Berna Rodriguez Payawal. Ganda ng apelyido mo Shout out sa iyo. Grabing comments mo alam mo pala na yung observation mo sa akin nung pagdating nyo sa Japan, meron akong something kasi ramdam ko din sa mga spirit nyo, sa totoo lang. Sabihin ko sa iyo, hindi to kwento, alam ng buong Japan yun. Alam ng buong Japan na nandun kayo. Di pa kayo nahiya? 2 araw nyo ako pinapadrive. Gising na ako, 9. Tapos anong oras na ako natutulog nun?
1 AM. Pin-drive ko pa kayo papuntang Tokyo. Namasyal kayo, paikot-ikot kayo sa Shibuya. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-drive doon? 2 araw tapos pag-uwi, sana kung may diferensya ako, pinatakbo kong 120 yung sasakyan, dapat binangga ko na para mamatay na rin kayo. Kung ganun ka kitid yung, kung ganun ako ka sira. Kasi ramdam ko na yung spirit nyo eh. Wala naman kayong wala kayong, gusto nyo kasi kayo lang palagi tumatanggap ng pira eh. Hindi kayo mag-bless kahit piso, hindi nga kayo nagbigay sa akin. Tinulungan pa kita. Kahit malakas yung ulan, hirap akong mag-drive. Pag uwi, hindi nyo, lahat tayo may common sense. Lingkod kayo ng Diyos. Alam kung if you are a really, God, talagang lingkod kayo ng Diyos. Common sense po tayo. Hindi po pwedeng kayo na lang palagi tumatanggap ng pira. Isipin yung taong inaabala nyo. May trabaho ako noon. 20,000 yen yung nawala ko noon, 2 araw. Ginamit, pinapadrive nyo ako. Tapos, dami mong comments, crib treat. Bakit? Meron ba akong church na binanggit doon? Meron ba akong pastor na binanggit doon sa post na hukayin ko yung nilibing nyo? Bakit guilty kayo? Bago ka dumating sa Japan, nauna na ako sa'yo, 2012 pa ako. Dumating na ako sa Japan. At bago ka bang pasok dyan sa church? Alam ko dahil matagal na rin ako sa church. Hindi lang naman isang church ko dito eh. Marami naman akong church na pinapasukan. Minsan pag hindi ako mag-attend ng second service, andun ako may pinupuntahan akong church eh. Hindi naman ibig sabihin yung church nyo. Eh kung totoo naman, kung guilty kayo, ba't natakot kayo kung hindi totoo? Ba't natakot kayo? Ba't guilty kayo? Kasi totoo may tinatago kayo. At alam ko yon kung saan tinatago yung basura nyo. Hindi lang po kasi marami akong source dyan. Huwag niyong pabintangan kasamahan kong missionary. Dahil mas may marami pang tao na galit sa inyo. Kaya, hindi kayo hindi ko alam anong iniisip nyo eh. Talagang kung tama yung ginagawa nyo dyan, hindi kayo matatakot. Dahil marami kayong tinatago eh. Marami kayong tinatago. At malalaman din natin dahil ako mismo gigil na rin ako. Nahuhukayin ko yung mga nilibing nyo dyan kasi mayroon na akong mga ebidensya at alam ko kasi nag-renovate din kami dyan at nasilip ko yung sa ilalim kung anong mayroon dyan sa old house. Kaya mag-antay kayo dahil sisikat kayo ng buong Japan. Tingnan ko kung ano nyo. Ako pang minamasama nyo. Eh, ganyan naman talaga kayo eh. Pag may magagalit sa inyo, pag may magawa ng kasalanan, kayo ang hilig nyong manira. Yun yung consequence sa ginagawa niya sa akin. Eh, ako pang namatayan, ako pang sinisira nyo. Sinisira nyo pa ako sa mga tao nyo. Siraulo ako. Hindi kayo mga lingkod kayo, mga pastura kayo. Mga lingkod kayo ng Diyos. Tapos yun ang pinagkalat nyo, kasiraan sa akin, namatayan pa ako. Hindi nyo ba iniisip yun? Lingkod ba kayo ng Diyos?
o nagpaglingkod-lingkuran lang kayo ng Diyos, lingkod-lingkuran lang kayo, sa totoo naman, ang layo naman ng tinuturo nyo eh. Yung tinuturo nyo sa pulpito, ang layo sa buhay nyo eh. Pag mag-aaway nga kayo mga mag-asawa eh, parang wala kayong Diyos eh. Alam ko yun eh. Huwag kayong, kung lingkod kayo ng Diyos, mag-genuine kayo sa mga tao. Pakita nyo kung anong buhay nyo. Hindi, pakita nyo lang sa pulpito na maka-Diyos. Pero sa totoong buhay nyo, wala kayong malasakit eh. Bakit may malasakit ba kayo sa missionary? Nagtatrabaho kami, malamig. Minsan overtime, di man lang kayo nagpakain sa amin. Minsan nagkasakit na nga yung iba naming missionary. Walang heater, walang gas, patatrabuhin nyo sa labas. May malasakit pa. Minsan alas 8, alas 7 sa gabi pa kami uminto. Saka yung pag kumukuha kayo ng kontrata sa ibang tao, kasamahan yung pastor. Anong tawag doon? Di ba human trafficking yun? Trabaho ba ng missionary yung pastor ng ganyan? Kontrata kayo rin kumikita. Ilang araw kami nagtrabaho doon. Ako lahat gumagawa ng wiring doon. Tapos bigyan mo lang kami ng pang love gift. Tapos kayo kumikita ng malaki. Kung pastor ka, simbahan lang sa trabaho nyo. Ano lang kayo ng word of God. Tapos ginamit nyo pa mga missionary para kumikita. Alos kami lahat gumagawa. Tapos kayo love gift lang bigay niyo. Tapos sabihin nyo walang libre. Maging makatao naman kayo. Mga lingkod kayo ng Diyos. Ipakita nyo karapat dapat kayong lingkod ng Diyos. Kaya itong Verna na to kung hindi pa ako naawa sa'yo, talagang binakbakan talaga kita. Kung talagang lingkod ka ng Diyos, isipin mo, kahit love gift, magbigay ka. Kahit hindi ka na sasabihan. At saka, pag totoo kayong lingkod ng Diyos, ba't kailangan nyo pang magpunta ng ibang lugar, magpa-concert? Ginawa nyo lang entertainment yung pulpito eh. Hindi naman masama yon, pero hindi naman masama lahat ng ginagawa. Kasi marami po akong mga pastor na mga ninong ko, pero mababait po, nasa grupo po. Pero mababait, malayo po sa tinuturo nyo po. Alam nyo po, kung totoong lingkod ka ng Diyos, ba't papahirapan ng mga tao? Saka, hindi lang yun, marami pa ako, antayin nyo. Siguro dumating ako sa church nyo dahil purpose ni Lord na makapunta ako dun sa church nyo, makapasok ako sa church nyo dahil alam niya may purpose talaga siya para ma-expose yung ginagawa nyo. Na hindi nyo alam nga member nyo dyan, pinapahirapan nyo eh. Hindi nyo nakikita, pero yung mga tao, marami na akong naririnig dyan. Nahihirapan sila eh. Lahat na lang galaw, pira, patiga, lahat. Mangingi kayo. Kung totoong lingkod kayo ng Diyos at totoong Diyos ang nililingkuran nyo, bakit di ba kaya ng Diyos na siyang magbigay? Ang preaching nyo, manalig kayo ng Diyos kasi siya yung provider eh. Siya yung provider nga. Siya yung provider sa lahat. Pero ba't
Kailangan mo pang maningil ng gano'n, lahat na lang ng activity meron? Eh, kung naniniwala kayong Diyos ang provider, eh, kahit hindi kayo maningil sa mga tao, yung mga tao magbigay yan kasi ramdam ng puso yan. Hindi mo na kailangang singilin yan. Kasi ang Diyos lang pwedeng ah, mag tawag nito, yung humipo sa puso nila kahit walang pirang ma-involve dyan sa preaching nyo. Hindi na kailangan yan. Dahil kung nabibliss yung tao sa preaching nyo, kahit wala pang exhorting na mangyayari dyan, magbibigay yung tao, ibibliss kayo ng tao. Wala eh. Talagang malayo po. Eh, itong isa din, dami yung pangako eh. Ginagamit nyo pa yung pag-uwi nyo. Itong isa Maria, ginagamit nyo yung sasakyan ko. Kakalabas lang noon. Tapos, nagsasabi pa kayo na kami na sumagot sa ate ko pagpunta dito. Gamitin lang namin yung sasakyan nyo na bibigyan na lang namin kayo ng 10,000. Alam mo po, Pastora, nagbibahin ako ng noon, Grab, tsaka InDrive. Magkano income ko doon? Mag-i-income ako ng pinakamababa ko doon, 4,500 a day. Dahil lingkod kayo ng Diyos, dahil may respeto din kami sa inyo, pinapagamit namin ng gano'n na 10,000 lang yung pinapabaya namin dahil yun yung gusto nyo. Pinagbigyan namin kayo na bibigyan nyo kami ng 10,000 para may income din. 2 weeks po yun. Saan ka makahanap ng sasakyan? 2 weeks, 10,000. Maghanap ka nga ng iba dyan kung bago pang release yung sasakyan namin. Tapos pinapaano namin ng 10,000 lang, 2 weeks. Ako pang driver nun. Hindi pa kami mabait sa inyo. Inaabuso yung kabaitan namin eh. Meron pa kayong mga hiram sa pira. Meron pa iba pa yung 10,000. Meron pa yung 10,000 na isa. Singil na singil yung asawa ko. Pero hindi nyo binayaran eh. Mahiya naman po kayo. Mga pastora po kayo. Hindi po yung kwento, may alam ko kasi akong may ari ng sasakyan eh. Nagkikwento yung asawa ko. Ganyan yun. Naawa ko sa asawa ko sa stress ng mga utang nyo eh. Saka alam ko rin yun eh, yung mga pinapangakuan dyan na bigyan ng lupa at saka titulo. Ano nang nangyayari sa 1,000 nyo? May church dyan na pinangakuan ng 1K. Bigyan ng lupa, bigyan ng titulo. Ano? Dumating na ba? Nagkatotoo ba? Kaya kung mga membro mo, kung sino man yun, nandyan kayo. Kaya mag-isip-isip din kayo. Dahil lahat ng galaw pira eh. Anong nangyayari sa mga pangako nila? Hindi pa pinanganak yung anak ko, naningil na sila ng 1K hanggang ngayon. 4 years na, wala pa rin nangyayari. Sayang, diba? Tahimik lang ako pero sinusubukan nyo ako eh. Lalo na tong isang comments, hindi naman pala alam. Hindi po to kwento, totoo po yun. Paiyak-iyak ka pa. Kwento. Hindi ba sinira mo ako? Pinagkalat mo ako? Namatay pa yung asawa ko? Yun yung pinagkalat mo eh.
Ako mataas respeto ko sa inyo, pero nung namatayan ako, nawala na, pati yung abuloy. Hindi po lahat ng pera nyo sa abuloy na sa tinutulong nyo sa asawa ko. Magkano po yung ano nyo, kahit piso, wala akong hinawakan noon, kayo lang nag-process noon. Pero yung pati sinabi mo na ikaw yung nagbayad, pati hospital binayaran nyo. Maging totoo naman kayo. Kasi may contact din ako sa mga sponsor noon. Hindi po ano yun. May mga sponsor ako sa nakausap ko na foreigner. Hindi ko lang sasabihin ng pangalan. Pero nagsabi ka na pati hospital binayaran mo na. Diyos ko po. Hindi po ako naningil sa inyo ng bill ng hospital. Ako nagbayad nun. Saka hindi rin ako na gusto ko nga iburol yun sa bahay lang eh. Ginusto nyo yun eh. Na doon. Hindi naman ako gusto ko lang doon sa bahay. Kayong gusto burol nun eh. Hindi ko alam kung pinapipirahan nyo lang. Sa totoo lang, wala akong hinawakang kahit piso kung magkano yun. Siguro 137 lahat yun. 137,000 kaya yung abuloy nun. Pero iba't ibang pastor po yung nagbigay nun. Marami mga pastor po. Hindi lang po yun sa church ng Japan galing. Tapos ipapamukha nyo na magpasalamat. Nagpasalamat naman ako nila, i-bishop eh. Sa tulong nila. Pero hindi po lahat ng pera. Nagdagdag pa kami ng 45,000 noon. Tsaka wala akong cash. Hindi ko hinahawakan yung pera na yun. Kung saan napunta. Kasi yung binayaran ng funeral noon is, yung kulang noon is 90k na lang. Yung 90k na lang. Yung 90k nagbigay na kayo. Yung 90k, yung iba pa yung abuloy na 136 something thousand. Tapos yung 90k na kulang. Kasi 125 po yon, yung iba, the rest, binayaran ko na. So, yung natira 90k. Tapos yung 90k na yon, nangingi pa kayo ng 45,000 sa hipag ko sa kapatid ni Miriam. Nagbigay pa siya ng 45,000. Yung 90k na yon, magkano yan? Nagbigay ng 45,000 yung hipag ko. So, 55,000. So, yung plane ticket ko, dun niya rin kinuha dun sa abuloy eh. Nabigay pa kami ng 45,000 noon. Sabihin nyo na kayo lahat gumastos, mahiya naman kayo. Sabihin nyo sa mga pastoral nyo na kayo lahat tumulong. Sa tuloy lang, kaya namin yun kahit wala kayo. Kaya namin ipalibing asawa ko. Nabigyan ng magandang, pangmalaki nyo na nabigyan ng magandang libing. Hindi pira nyo yung mga dinidesign ko yun. Hindi pira yung mga flowers doon na sinid ko sa picture. Hindi yun. Pira namin yun. Kahit wala kayo, kaya namin ipalibing asawa ko. Parang gusto nyo ilabas na kami kinawawa, kami ay walang-wala. Kayo pang ang malakas umutang sa amin eh. Tapos, yun yung gagawin nyo sa amin. Kaya mag-antay lang kayo. Talagang gigil na rin akong matapos na tong nyo, nga kalukuhan nyo dyan. Kaya mag-antay kayo. Araw na lang antayin nyo. Kasi malapit na Ugos. Araw na lang. Hindi na abutan ng isang buwan yun. Kaya magdasal na lang kayo. Harangan nyo, kontakin nyo lahat ng kontak nyo na hindi ako makabalik. Dahil pag oras na makabalik ako, tapos kayo.
dahil alam kong mga ginagawa nyo. Huwag nyo akong kontrahin, huwag nyo akong lukuhin kasi nasa tama ako eh. Kaya kung walang magrereklamo sa inyo, walang lalaban sa inyo, magpatuloy kayo ng patuloy lang sa ginagawa nyo. Kahit alam nyong bawal ginagawa nyo eh. Laki ng kasalanan yun, alam nyo yun, kung anong nilibing nyo. Handa na lang kayo ng 30 to 40 million. Kaya iba ba yung human trafficking na ikakaso ko sa inyo? Kaya handa-handa na rin kayo. Magdasal kayo na hindi ako makabalik. Sa pag-oras na makabalik ako, tapos kayo. Mag prayer fasting na lang kayo ng denial fasting nyo. Kung hindi ako makabalik, ibig sabihin yan, pinakinggan ba kayo ni Lord? Pero pag makabalik ako, pinaburan ako ni Lord. Yun lang tandaan nyo. Hindi ako galit. Hindi ko galit sa inyo. Nagsasabi lang ako ng totoo. At kung walang magsasabi, dami nyo pang tinatago eh. Daming alam, may nakakaalam sa mga kwento nyo dyan eh. Yung mga missionary na may ginalaw, may walang missionary na nagsabi sa akin yun. Hindi po sila nagsabi sa akin yun. May mga taong nakakaalam. Totoo yung ginagawa nyo. Dapat pinoprotektahan nyo yung bata. Hindi yung pinapaalis nyo yung missionary na yun. Naawa ko sa ina ng bata eh. Alam ko din ginagawa nyo sa kanya eh. Huwag kayong mag-alala. Talagang gigil na rin ako eh. Gantayin lang tayo kasi may process yun. Wala pa akong binitiwang salita na hindi nangyayari. Mangyayari yun. Antayin mo lang. Kung talagang, kasi tutuhanin ko talaga yan. Alam mo, marami pa akong dyan tuturo pa kayo ng English dyan. Pwede ba yung magtuturo ng English na yung teacher nyo, missionary? Maganda na rin kayo. Lahat yan, lalabas yan. Grade 3, wala pa akong binanggit dyan na sino, pastora, sa inyong pangalan. Kasama nyo ako ng grade 3. Hindi naman kaluluwa, lahat naman may kaluluwa ni libing eh. Halaman may kaluluwa. Kahit may aso, may kaluluwa. Hindi naman, sabihin may nilibing kaluluwa, tao yun. Paano mo nag-grade 3 to yun? Ito rin isa Berna, naku po. Ayaw kong magsalita ng masakit sa'yo. Pinigilan ko lang sarili ko. Manood ka na lang sa kanila. Hindi na matatapos yung hindi matatapos ng taon na to. Manood ka lang. Magantay ka lang dahil ako mismo gigil na may naantay lang talaga ako. Okay na lahat eh. Naantay ko na lang. Araw. Relax lang kayo. Mag-enjoy muna kayo. Baga huling taon nyo na to. Doon na kayo mangaral sa kulungan. Kaya God bless po sa inyo.